Ang unang hakbang sa karunungan ay dapat matutong magbasa. Kapag ang isang tao ay marunong magbasa, lumalaki ang kanyang daigdig. Nakakatulong siya sa kanyang bansa dahil alam niya kung ano ang tama at ano ang mali. Alam niya ang mga kwento at historya ng bansa. So ngayon, mga bata, pag-aralan natin kung paano ang proseso ng pagbabasa. May mga hakbang sa pagbabasa. Iba ito sa strategiya. Iba-iba yung strategiya. So, pwedeng auxil, pwedeng fuller, pwedeng marungko, pero lahat ito dumadaan sa proseso. Ang unang-unang proseso sa pagbabasa ay ang pagbigkas ng tamang tunog ng mga letra. Ang letra ay iba't iba ang tunog. Mabuti na lamang ang mga alfabetong Pilipino at ang English alphabet, ang maraming titik, pare-pareho ang tunog. Kaya't kung marunong tayo ng tunog sa English, marunong din ang batang bumasa sa Pilipino. So kaya lang, importante na maalala ng bata ang tunog at tutulungan natin siya sa pamamagitan ng paggamit ng ating kamay kasama ng tunog. Kaya't pag alam ng bata yung kamay at galaw, alam niya pala, ganun pala yung tunog. Halimbawa, yung tunog ng A. Para kayong umiinom ng gamot o kaya kumakagat ng mansanas. So, sa tunog ng A. Ulitin natin. A. Kayo nga. A. Sa susunod namang tunog ay ang letter B. Ngayon, sa letter B, dapat ilapat natin, we should close our mouth and put our lips together. Kailangan ganun. Sige nga, put your lips together. One more time. Okay. And then, blow. Kailangan walang A. Blow lang. Kaya kailangan gamitin natin ang ating kamay. Narinig ba ninyo? Ulitin nga natin. Ayon. Isa pa. Kayo nga. Ayon. Tamang-tama. Yun namang susunod na tunog ay ang K. Buka natin ang bibig. Kailangan nakabuka ang bibig para maliwanag ang tunog. Pagkatapos, ang kamay natin ay titik K. Sige nga, bukas ang bibig. K. Paano ang ating kamay? K. Ayon. Ngayon, sa tunog ng D, kailangan ang ating tongue o ang ating dila ay nasa itaas ng ating lalamunan. So, ulitin natin, ano? Taas nga yung dila. Nararamdaman ninyo ba yung taas ng inyong lalamunan? So, paano ang kamay? Para alam natin na mataas ang ating dila, itaas natin ang ating balikat at itutok sa taas. Kayo nga. Isa pa. Yan. Tamang-tama, di ba? Ngayon, sa tunog ng E. Gawin nga natin E. Parang ewan. Ngayon, matatandaan natin kasi parang edge. Edge. Ang kamay natin, edge. Kayo nga, E. Sige nga, E. Ayun, tamang-tama. Yung susunod na tunog, medyo hirap ang mga Filipino. Kasi sinasabi nila, Pilipino. Pero dapat yun, Filipino. Ito ang tunog ng titik F o tunog ng F. Kailangan ilagay natin yung ating labi sa ilalim ng ating ngipin. Di ba? Ilagay nga ninyo yung lower lip ninyo sa upper teeth ninyo. Sige, dapat makita ko. Ganon. Sige, ilagay ninyo yung labi sa ilalim ng mataas ng ngipin. And then blow. Para matandaan natin,
Etong ating daliri, ilagay natin sa ngipin, di ba? Kayo nga. Yung susunod naman, ay nako, eto, ilagay natin ang ating kamay sa may lalamunan. Maririnig ninyo, parang magva-vibrate. May tunog, di ba? Merong motion. Para kayong may sipon na dapat ilabas. Pero wag naman ninyong ilabas. Kunyari lang, di ba? Sige nga. Mas konti pa. Mas malaki ang bukas ng bibig. Ayan, tama. Kayo nga. Narinig ba ninyo? Naramdaman ninyo yung tunog sa lalamunan? Ang susunod nating tunog ay ang titik. Parang lumalabas yung hangin, di ba? Para makita natin, itaas natin ang kamay sa harap ng ating muka at sabihin natin, may narinig ba kayo? Tama, naramdaman ninyo yung hangin, di ba? Kayo nga. Kayo nga. Tignan ko nga yung inyong mga bibig. Tignan ko nga yung inyong mga kamay. Ayan. Yung susunod naman, ito, madaling-madali. Sa umaga, ginagawa nyo to, no? Pumupunta kayo sa palikuran. Kaya lang, kung hindi kayo uminom na maraming tubig, hirap na hirap kayo, di ba? Kayo nga, yung tunog ng talagang hirap na hirap kayong pumunta sa palikuran. Ngayon, itaas natin yung ating balikat para makita natin ang tunog. Ganon, di ba? Ang hirap. Sige nga, konting iri pa. Isa pa, kayo. Taas ang balikat. Ayan, tama. Tapos, yung susunod naman, yung tunog ng J. Di ba? Ngayon, yung letter J, para kayong nagsusuot ng jacket. Naku, ang dali niyan, di ba? Paano ba kayo nagsusuot ng jacket? Suot nga yung jacket. Sige nga. Suot natin uli yung jacket. Ayun, tama. Kayo lang. Ayun, tama. Ang susunod naman ay ang titik K. Ang tunog K. Titik K. Madali lang yan, no? Kasi pinaglalaroan nyo yan. Kagaya ng kite. So, para tayong may susi. Ganon, di ba? Pag nagbubukas kayo ng pinto, sige nga, buksan natin ang pinto. Ulit. Kayo lang. Yung susunod na titik naman ay L. Letter L. Ito naman ang gagaling sa ating, hulaan ninyo kung ano to. Nose. Yung ating ilong. So, hawakan natin yung ating ilong at sabihin natin, Ulit nga natin. Ako, kayo nga lang. Tama. Susunod namang tunog ay, naku, madaling-madali ito. Yung tunog ng Para kayong kumain ng napakasarap. Hipuin natin yung ating sikmura kasi kumain tayo ng napakasarap na ice cream o napakasarap na cake. Sige nga, siyempre, ano bang tunog ng napakasarap na cake? Nakakain kayo ng napakasarap na cake. Di siyempre, ano pa, nakapikit pa kayo, di ba? Sige nga, isa pa. Yan ang tunog ng titik. Kayo nga. Ang sarap, ano? Pwede rin na nagpapatulog kayo ng baby. So, siyempre, pag nagpapatulog tayo ng baby, ganito, di ba? Ayan. Susunod naman na titik ay ang titik O. Sige nga, bilog na bilog, ano? O. Pero kailangan bilog din ang inyong mouth, ang inyong lips, di ba? O. Kailangan bilog, ha? Hindi pwedeng nakasara. Pangit yun, di ba? Kailangan ipagmagaling natin na kayang-kaya natin gawin ang tunog ng O. Ayan, ang bilog na bilog ang bibig ko, no? O. Kayo nga, O. Sige pa, O. Pagkatapos, itong susunod na tunog ay kailangan we will
press our lips. P, p. Sige nga. Pagkatapos, gawin natin ito. P, 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 p. Ang susunod na titik ay ang may tunog na Q. Yung letter Q, laging may kasunod yon sa isang salita na Kaya ang ating bigkas ay Q. Para kayong naglalagay ng corona. Q. Sige nga. Q. Sabayan niyo ako. Q. Isa pa. Q. Ayun, tama-tama. Ang susunod, nako, alam na alam ninyo. Kasi ito ang tunog ng leon. Ano ba yung tunog ng leon? Rrrr! Rrrr! Tunog din ito ng motorsiklo. Diba? Rrrr! Rrrr! Tunog din ito pag nagagalit kayo sa isang tao. Rrrr! Hindi siya kundi rrrr. Para matandaan natin, ang ating kamay ay parang titik rrrr. Ganito. Ulit. Rrrr. Rrrr. Kayo nga. Rrrr. 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 Okay. Yung susunod po na tunog ay ang titik S. Ang tunog niya ay S. Parang, naku, nakakatakot. Ahas. S. Kayo nga. S. Ulit, parang ang gandang sumayaw ng ahas, ano? S. O, kayo nga ulit. S. Ngayon, susunod naman ay ang tunog T. Ayun, ang ating dila nasa itaas din ng ating ngalangala. Para matandaan natin ang tunog, meron tayong kamay. T. Ayun. T. Tignan ko nga, nasa ng inyong dila, nasa itaas ng ngalangala. T. Sige, samahan natin ng kamay. T. Susunod ay ang tunog ng parang umbrella. Sige nga. Para ding cup. Kayo nga. Ayun. Ito po, susunod naman, hirap na hirap din ang mga Filipino. Pero madali siya, no? Kasi parang victory. Ito ang tunog ng V. Letter V. Ang tunog ay V. Gawin natin ganito. Parang letrang V talaga. Tapos itaas natin at bigyan natin ng konting enthusiasm. Diba? Lumalabas ang tunog sa ating lalamunan. Talagang may effort tayo. Ayun. Ngayon naman sa tunog ng titik W. Parang water. Kaya parang matandaan natin. Water. Ulit. Water. Water. Ayun. Ito, madali rin. Diba? Kasi yung tunog ng X. Ganito yung ating kamay, diba? Parang suko na po tayo. Isang beses ulit. Kayo. Ngayon, ang susunod na tunog ay ang letter Y. Ano ba yung tunog niya? Madali lang. Kayo. Yan. Ang huling titik ay ang tunog, ang dali-dali. Parang B, di ba? Parang tunog ng B, yung bubuyog, di ba? Paano ba yung tunog nun? Zzz. Ang kamay natin para din bubuyog. Zzz. Ulit. Zzz. Okay, isa pa. Zzz. Ngayon, repasuhin natin mga bata, no? Tapos, lalagyan natin ng tunog, ng kamay, at ng keyword para maalala ninyo kung ano yung titik na may kasamang salita. Ulitin natin mula sa umpisa. Unang-una, A.
apple, avocado, atis, Ana. Sunod natin ay ball, bell, baby, Ben. Cat, 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 cup, cot, d, 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 doll, duck, dim, dull. Air, edge, egg, elf, air, father, far, fim, fund, girl, goat, go, hot hat, hot hat, igloo, igloo, Indian, igloo, jar, jar, jacket, jar, jar, kite, kite, kick, lil, lollipop, lollipop, lil, lolita, mother, moon, mother, many, money, nose, nose, near, ostrich, ostrich, oblong, oblong, popcorn, popcorn, queen, queen, queer, roar, rabbit, run, snake, see, seesaw, scene, table, table, tea, 10, tea, umbrella, umbrella, voice, voice, victory, water, 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 win, win, win. Psst, psst, psst. Box, 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 fox, fox, x, x.
boy, yard, yard, yin, yard, zzz, zzz, zebra, zebra, zzz, zzz, zzz. Okay. Ngayon, para lalo nating matutuhang magbasa, i-combine natin ang letter, titik, at kung paano siya isulat sa maliit na titik, small letters. Gagamitin natin yung line and circle. Parang umpisahan natin, no? Halimbawa, ang titik A o ang tunog A. Diba? Ito ay circle, line. Circle, line. O hindi ba? Yun yung pagsulat ng titik A. Circle, line. Pagkatapos, samahan natin ang tunog para hindi natin makalimutan. A. Circle, line. A. Tama. Susunod po ang titik B. At ang tunog niya ay P. 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 Ngayon, line, circle. Line, circle. P. Ulit. P. P. Susunod na titik ay ang tunog na K. Wala yung line. K. Circle lang. K. Sige nga, tayong lahat. K. Circle, tunog. K. Ayon. Susunod po na titik ay titik T. Letter T. Siya ay circle, line. Circle, line. T. T. Ayon. Susunod naman ay meron siyang line, circle, line, circle. E. E. Line, circle. At ang susunod naman ay ang titik F. Tunog F. Ulit. Circle, line, line. Circle, line, line. F. F. At ang susunod na tunog ay K. Ito siya. Circle, line. Circle, line. Ulit. K. K. At ang susunod ay line, circle. Line, circle. Tunog. And the next one, puro line. E. E. Line, circle. Line, circle. E. E. Next is letter J. Ang tunog natin ay Ch. Ch. Line, circle. Line, circle. Ulit. Line, circle. At ang susunod naman ay ang tunog na K. K. Tatandaan ninyo para tayo nagbubukas ng pinto. K. Line, line, line. Line, line, line. The next letter is L. L. Ang tunog natin ay L. L. Line lang. L. 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 At ang susunod naman ay ang nakakain tayo ng masarap na puto. Line, circle, line, circle, line. Line, circle, line. Sunod ay ang titik Line, circle,
line. Line, circle, line. Nose, nose, nose. At ito ay puro circle. O, circle. Next is letter P. Line, circle. Line, circle. P, p, p. Next is letter Q. Ang tunog ay Q. Circle, line. Circle, line. Next is R. Diba? Tunog ng leon. Roar. Line, circle. Line, circle. Next is circle, circle, s. Circle, circle, s. Circle, circle, s. 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 Next is the letter T. Line, line. Line, line. T. Susunod po ay letter E. E. Circle, line. Circle, line. Ito po yung voice. Victory. Letter V. Letter V. Sound of V. Sige, gawin natin. V. 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 Pagkatapos, kung paano natin siya isulat ay line, line. Line, line. Madali lang, ano? At ang susunod ay line, line. Line, line. Line, line. Next is X. X. Dalawang line. Line, line. Line, line. Line, line. Next is the letter circle, circle, line. Circle, circle, line. E, E. And the next is the letter, the sound of B. Z. Puro line siya. Line, line, line. Line, line, line. Z. Z. Line, line, line. Salamat po. Now we will combine the sounds to form words. And that is called blending. That is the second step in reading. You must be able to put together the letters to form syllables and to form words. If the letters are not put together or if the sounds are not put together, then it's going to be meaningless. Walang kahulugan, tunog lang. Kapag pinagsama-sama natin ang mga tunog, gagawa tayo ng mga pantig at magkakaroon tayo ng mga salita. So, ang tawag natin dito ay blending. Ngayon, ang napakalaking problema sa pagbabasa, ang mga guro o yung mga nagtuturo ay gumagamit ng rote. Ang ibig sabihin ng rote, parang gayahin ninyo ako. Kaya yung mga bata, parang loro, parang parrot. Kung ano lang ang sinasabi ng teacher, kung ano yung salitang binabanggit ng teacher, ginagaya lang nila. Gaya-gaya, putumaya. Ngayon, kung gaya-gaya, putumaya, kung wala ang guro, wala silang gagayahin, kaya hindi makabasa ang bata. So, wag na wag tayong magturo by rote. Wag tayong gayahin. Kailangan bigkasin ng mga bata ang bawat tunog. So, halimbawa, ito. Alam na natin ang tunog nito, no? What is the sound of this? P. Diba? Tunog nga natin ang ating kamay. P. Ulit. Sound, children. P. Ayon, tamang-tama. Tapos, lagyan natin ng susunod na titik.
Ayan. Alam din nyo ang tunog niyan, di ba? Ano ang tunog nito? E. 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 Pwede rin E. E. Tunog nga, E. Ngayon, pagsamahin natin ang una, P, at saka E. Tawag natin blend. P, E. Isang tunog, susunod na tunog. P, E. P, E. Bilisan natin. B, E. P, E. Huwag nating masyadong let us not really put pressure on the students. Take your time. P, E. P, E. Join it. The letters B. B. Faster. P, E. Faster. B. Alam na natin, di ba? Ngayon, dagdagan natin ng isa pang tunog. Ayan. Anong tunog nito? Isa pa. So, ulitin natin ang tunog ng bawat titik. P, E, Ngayon, let us blend. E and L. Blend. Pagsamahin natin. L. 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 Mabilis. L. Blend. L. Ayon. Mas mabilis pa. L. Pagsamasamahin natin, P, tunog, sound, P, sound, E, sound, Tunog ulit, sound, P, E, Ayan, pagsamahin na natin yung tatlo, no? P, E, P, E, Mas mabilis. Bell. Bell. Ayan. Dagdagan pa natin ng isang tunog, no? Kaya lang, hindi naman combine natin talaga yung third and fourth. Isang tunog lang. Ayan, ang dami na nating pagsasamahin. Tunog. E, sound again. E, let's blend. Bell. Bell. Faster. Bell. Bell. Ngayon, i-combine naman natin sa susunod na hakbang. Alam na natin ang tunog, alam na natin ang blend. Kailangan matuto naman tayo what the word means. Let us comprehend. Ito, madali, no? Because you hear it in the school, you hear it in the church. So, let us make the sound of the bell. How does the bell sound? Ling, 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 kling, 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 kling. Di ba? Iba yung tunog. Kling, 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 kling. Aba, sorbetero, meron din siyang bell. Di ba? Anong tunog ng sorbetero? Kling, 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 kling. Aba, the church also has bell. And how does the bell in the church sound? Ding, dong, ding, dong. And, of course, your cell phone has a bell. When you want to wake up early, it sounds like cling, cling. Oh, for example, the clock also has a bell. Can you tell me how the bell of the clock sounds? Sige nga, let me hear. Okay. Cling, 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 cling. The telephone also has a bell. So, you know what a bell looks like and how the bell sounds. Let us go to the next word. Our word is here. You know this sound. What is the sound? K. What is the movement? K. Again. K. K. Now the next sound is, you know this, I. Like when you go to the toilet, I or I. I. Now let us blend. Say the sound K. I.
Sound again. K, E. Let us blend. K, E. Do not make it so fast. Okay? It's okay if you cannot blend. This is very difficult, children. K, E. K, E. K, E. Hinay-hinay lang, ha? So that we can practice very well. Now, let us put them together. G. G. Faster. G. G. Ayan. Alam na natin, no? Let us put a third sound. Alam nyo to, no? This is the sound of the motorcycle. R. R. Okay, first sound, K. Second sound, E. R. K. E. R. Let us put together the sounds. G. R. G. R. K. R. Faster now. Girl. 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 Let us add the last sound. Sound L. 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 Now, let us make this sound. R. L. R. L. Let's put together the sound. R. 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 Faster. R. R. Galing natin, no? Let us do this sound. What is the sound? E. R. L. Sound again. E. R. L. Let us put together the sounds. E. R. L. E. R. L. Faster. L. L. Now, let us put the four sounds together. Sound, let's review the sounds. G. E. R. L. Now, let's put them together. G. R. L. Ganda, no? G. R. L. One more time. G. R. L. Now, faster. Girl. 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 So, that is how we learn to say the words. Sound by sound, by saying the sounds correctly, putting the sounds together, that is meant by blending. Now, let us try to understand what is meant by a girl. Now, June, give me a name of a girl. Camille. Another name, June. Very good. Rowena. Very good. Another name, June. Gigi. Okay. Now, those are names of girls. Now, June, can you give me the opposite of girl? Because we can also understand the meaning of a word by giving the antonym or what is the opposite. Yung hindi talagang ibig sabihin ay girl pero kabaligtaran. What is the antonym of girl? June. Boy. Boy. Okay. Now, also, we can have characteristics of girls because girls may be different from boys. Now, let us see. What do girls wear, June? Dress. Dress. What do they put on their face? Makeup. Makeup. And on their lips? Lipstick. What about boys? Do they wear makeup, June? No. No. Now, give me one characteristic of a girl. A girl can be Beautiful. beautiful. Now, let us have the last exercise on blending. And our exercise would be a longer word. Okay? Let us try this. Say the sound. P. Again. P. 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 The next sound is, you know this. E. Edge. Edge. E. Let's put this together. P. E. P. E. Blend. P. E. P. E. Faster. Pe. Pe. Faster. Pe. Okay. Now let's put the third sound. What is the third sound? Like nose.
Let's have all the sounds. P, e, n, p, e, n. Let's blend the second and third sound. N, N, N. Faster. N, N. Can we blend the first three sounds? We can. P, e, n. Again. P, n, P, n, P, n. Faster. Pen, pen. Now we have the fourth sound, and you know this, it sounds like an S, like the S. S. This is soft C with a similar sound of S, like a snake. Let's make the sound S. All right, let us blend this, the third and the fourth. S, s. Put them together. S, s. Diba? Mahirap, no? Pero kayang-kaya. S, s. Faster. S, s. Ganon, diba? Alam natin. Ngayon, let us blend the four sounds. But let's review the sounds first. Sound. P, e, n, s. P, e, n, s. Let's blend. Pens. Wow, galing. P, n, s. Faster. Pens. Pens. Ayan. Susunod natin. Alam natin ito. Yung tunog na ito. Pupunta tayo sa banyo. Hirap na hirap tayo. I. Sige nga, iri pa. I. Ayan. I-blend natin ito. Sound. S. I. S. I. Nagsunod-sunod na, no? Iihi na tayo. Tapos hirap pa tayo, no? Again. S. I. Blend. Si. 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 Now, let's blend the 5 words. Sound first. P, e, n, s, i. Now, let's blend. Ako, medyo mahirap na. Sige, kaya natin, no? Sound by sound. Pen, s, i. Wow, kaya natin. Pen, s, i. Ayan. So, let's blend all them together faster. Pensi. Mas mabilis. Pensi. Wow! Pensi. O eto, gagawin na tayo ng isang talagang totoong salita with the last sound. Sabihin nga natin. Tunog ulit. P, e, n, s, i. Ayan. Let us try this one first. Sound. S, I, S, I, Sige, gawin natin. Seal. Seal. Si teacher naman, ginawan 3. Gawin muna nating 2. Ito. I, blend. I, il. Il. Ayan, kaya na natin lahat. No? Let's review the sound. P, e, n, s, i, l. Wow, we made it. Again. P, e, n, s, i, l. Let's blend together. Pencil. Can we make it faster? Pencil. 2 syllables. Pencil. Let's do the 2 syllables. Pencil. Faster. Pencil. Pencil. Now, let us try to put something that we can understand with a pencil. It comes from the word pen, right? What can we do with a pencil? June? To write. We can write with a pencil. Right. Now, June, tell us words that go with pencil.
What are the words associated with pencil? When you think of pencil, what do you think of? I use pencil for writing. All right, so you write. You also think of paper. Paper. Oh, what else? What is on the other edge of the pencil? Eraser. Eraser. What else? Who use pencil? Notebook. All right, notebook. What else? Where do you put the pencil? Pencil case. All right. Can you eat a pencil, June? No. You cannot eat a pencil. Cannot eat a pencil. Yes. Is the pencil hard or soft? Hard. It's hard. Can you cook the pencil, June? No. You cannot cook the pencil. You cannot eat the pencil. You can also write with a pencil. Okay, children, let's pretend we have a pencil and let's write with a pencil. Okay, write your name. Okay, you write the pencil. What else can you do with a pencil aside from writing, June? Drawing. Yeah, you can draw with a pencil. You can also color with a pencil. Very good, children. So, today, you learn how to say the sounds, to blend the sounds, also to understand what the word means. Okay? So, thank you. Let's clap. Okay.